Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kinaroroonan ni Pastor Kibuloy, palaisipan pa rin sa abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Ronda Pilipinas. 7.2 trillion pesos na utang ng Duterte administration noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, pinabubusisi. Ronda Pilipinas. Nasa 1 milyong pasahero inaasahang daragsa sa PTEX para sa long weekend. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 24 na katao patay sa paglubog ng bangka sa Congo. Ronda Pilipinas. Balitang pambalakasan, Olympic boxer Yomir Marshall muling sasabak sa professional boxing. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz, production manager ng TV5 tinanggal sa trabaho dahil sa reklamong sexual assault ng baguhang male researcher. Ronda Pilipinas. Makinig maigi, binaklas ang plaka mo ng traffic enforcer. Nako, may kaparusahan, alamin sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga bang nagiging dahilan ng brain damage ang gaslighting? Marami dito. Hindi ko nasasabihin ko sino, pero marami sa inyo. Gaslighting, ingatan yan ha. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oh, ba? Ano yan? Kaya pala sabi sa akin ni Kent kanina bago ako pumasok dito, mapapaindak ka, Sir Daryl. Sabi ko, Diyos ko po, sa lahat na mapapaindak ako, yan pa talaga yung tugtugan. Tapos, kung makikita nyo lang yung nakikita ko ngayong umaga, ayan no, model na model po siya. Noong taong, anong taon na model ikaw, Ate Hias? 19, ha? 1980s. So, ito yung mga kasagsagan na ang VST. No, kasama niya yung VST, kasama niya pa ang kasama ba hotdog? At ano na kasama? Ay, parokya nino. Patay tayo dyan. Parang mamaya tatawag ang parokya sa'yo. Tignan natin kung ano masasabi. O siya, magandang araw po Pilipinas. Kayo po ay nakikinig at nanonood ng Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations sa buong Pilipinas. At syempre sa RPN Radyo Ronda. At sabi nga ng may-ari ng programang ito sa mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw po Pilipinas. Thursday, August 22, 2024. Baka naninibago ho kayo ulit ha. Ako muna po makakasama ninyo sa isang oras na balitaan at impormasyon hanggang, may darno talaga sa dulo, hanggang alas 11 po ng umaga tayo. Kung sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ako po makakasama ninyo si Daryl Justin. Ronda Pilipinas.
Sa detalye mo ng mga balita, nananatiling palaisipan maging sa abogado ng Kingdom of Jesus Christ kung nasaan si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay nito, binigyang diin ni Attorney Israelito Torion na huli niyang nakausap ang pastor noong bago pa ilabas ng Senado ang warrant of arrest sa kontrobersyal na pastor. I really do not have any idea as to his whereabouts, kung saan man siya. No? Yun po ang answer ko palagi kasi yun po ang totoo po, sir. Giit pa ng abogado ng KOJC sa mga leader na lamang siya ng KOJC nakikipag-ugnayan at hindi mismo kay Pastor Kibuloy. Naniniwala rin si Attorney Torion na posibleng harapin ng KOJC founder ang patong-patong na kasong isinampas sa kanya kung magbibigay ng pamahalaan o magbibigay pamahalaan na hiniling na kasiguraduhan na hindi siya isusurrender o isusuko sa Estados Unidos. Reasonable po ito kasi he is only politely requesting that the government should assert its territorial sovereignty over its affairs here in our country. So, yun ang kanyang request po noon. Don't know kung ano pa ba ito, it is still existing. At kung baka ma-come up po yan, baka po haharapin ni Pastor Apollo si Kibuloy itong mga kaso na ito kasi siya po naniniwala na wala talaga itong kabuluhan. At saka di ba napakasimple lang naman ang hinihiling din syempre ng gobyerno ng ating bansa na di ba patas lang din dapat yung legal justice system, una't higit sa lahat, hindi lang sa mahihirap, kundi sa mga mayayaman. At syempre, kahit na akusado, sabi nga nila, di ba, guilty until proven otherwise. Dapat din naman na pangalagaan din natin ng ating mga kababayan, kasi hodang mayaman o mahirap, bigyan natin ng tinatawag nga na due process. At alam ko, yun naman din ang hinihiling ni Pastor Kibuloy. Yan po ang tinig ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng KOJC sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Dapat nang imbestigahan ng Kongreso ang 7.2 trillion pesos na utang ng Duterte administration noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ito ay magmula 2020 hanggang early 2022 kung hindi ako nagkakamali. Ito ang panawagan ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa kanyang mga kapwa mambabatas upang mabatid kung paano at saan ginamit ang pondo. Ayon sa kongresista, isang seryosong issue ang government loans dahil tila sinangla ng pamahalaan ang kinabukasan ng mga mamamayan hanggang sa kaapu-apuhan. Ito ay dahil sa laki ng utang nga na ikinuha ng administrasyon, no? Dapat lang na maimbestigahan niya at malaman din kung saan talaga nakuha yung pondo o saan napunta yung pondo. Partikular na tinutukoy ni Congresswoman Garin na dating Health Secretary ang halaga ng pondong inutang upang ipambili ng mga COVID-19 vaccine. Magugunitang sinisi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon ang Duterte administration sa paglobo ng utang ng bansa na ngayon aabot na sa 15. Ulitin ko aabot na sa 15 trilyong piso. Hindi milyon, hindi bilyon, 15 trilyong piso na ho. Kalahatian niya nito ang 7.2 trillion peso loan ng nagdaang administrasyon sa nakalipas na 6 na taon. Ronda Pilipinas. Sa oras na 12 sandali makalipas ang alas 10 ng umaga, tanggap po muna tayo ng report. Paglilipat ng karagdagang 10 bilyong piso na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury, ikinababahala raw ng isang senador. Detalye na balita mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Alarming at bad news para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ang balita na itinuloy pa din ng PhilHealth ang paglilipat ng karagdagang 10 bilyong piso sa National Treasury. Matatandang kabilang si Pimentel sa mga naghahain ng petition sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa paglilipat sa National Treasury ng sinasabing excess fund ng PhilHealth na umaabot sa halos 70 bilyong piso. Ayon kay Pimentel, sa ngayon, ang magagawa nila ay mapila sa ehekutibo na iabandona at bawiin ang kanilang plano o desisyon na kunin ang naturang pondo para ilaan sa mga proyekto na nasaan program funds. Pero mayroon pa anya tayong pag-asa na mapilitan ng ehekutibo na ibalik ang inilipat na pondo ng PhilHealth dahil may nakabinbing pang kaso o petisyon sa Korte Suprema. Sa kabila ng pagtutol ng mga medical group, ng mga dating health secretary at iba pang grupo, itinuloy kahapon ng PhilHealth ang paglilipat ng second tranche ng kanilang excess funds na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Gaya po ng inaasahan, dahil nakaupo ako, dito muna tayo. So sa ating lagay ng panahon, easterlies po ang kasalukuyang weather system sa ating bansa na makakapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa mga nanonood sa Aliw Channel 23 at sa social media, makikita ninyo yung ating satellite image kung saan halos walang kaulapan ho ang nakikita sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, may binabantayan rin ang pag-asa na tropical cyclone o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,140 kilometro silangan ng gitnang Luzon. Mayroon po itong international name na Shanshan. Ang nag-contribute ng pangalang Shanshan ay Hong Kong. Ang dahilan kung bakit wala pa po itong local name ay dahil nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 65 km kada oras at pagbugsong aabot sa 80 km kada oras. Kumikilos ito sa direksyong Timog-Kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Ayon sa State Weather Bureau Agency, ang nasabing bagyo ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa susunod na 24 na oras. Babalikan ko lang saglit yung easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko na magdadala po ng mainit at maalinsangang hangin lalo na sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Silipin naman natin ang ating forecast para sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa. Unahin natin syempre ang Metro Davao. Asahan natin magmula alas 10 hanggang alas 2 ang fair weather conditions na may mga konting pag-ambon na mararanasan na hindi naman tatagal. Mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon magiging maulap ang papawiriin, maglalaro sa 30 hanggang 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu naman, asahan natin ang mga pag-ulan sa mga oras na ito hanggang mamayang tanghali, pero pagsabit ng alas 12 hanggang alas 4 ng hapon, fair weather conditions at mga konting pag-ambon lang ang inaasahan. Nasa 32 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. At syempre, dito po sa Kamaynilaan, asahan natin ang mga isolated rains and thunderstorms, dulot po ng localized thunderstorms. Papalo sa 34 degrees Celsius ang magiging temperatura hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Pagsapit naman ng merienda time hanggang alas 4, asahan natin ang maulap na papawirin at malaki pa rin po ang chance ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa dakong hapon at gabi. 33 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura. Sumikat ang araw kanina sa ganap na alas 5:43 ng umaga. Asahan po nating lulubog uli ito mamayang alas 6:15 ng gabi. Pahinga muna tayo sa countdown dahil pinag-iisipan pa ng gumagawa ng graphics ng countdown kung sino pa yung ibang mga lulusot doon. So, tignan muna natin yan sa susunod. At yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Alas 10:17 ng umaga, punta pa tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Inaasahang daragsa ang mahigit 1,000,000 pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa long weekend. Ayon sa kanila, daragsa mga pasahero mamayang gabi dahil syempre karamihan may pasok pa, so mag-uuwian pa lang yan sa kanilang mga tahanan dito mamayang gabi hanggang bukas ng umaga patungo sa iba't ibang probinsya para po magbakasyon. Sa ngayon, makinig po fully booked na rin nila ang mga biyaheng paprobinsya gaya ng papuntang Baguio City. Noong mga nakarang araw, di ba, nakikita nga natin, gaya lang kanina sa weather report ko, nasa 33, 34 degrees Celsius ang expected temperature dito sa Maynila. Gaya nga na sinasabi namin ni Senyor Pacheco sa Senyor Balita, ito yung tag-init sa tag-ulan na hindi mo mawari. Mamaya, umaga, tanghali, tirik na tirik ang araw, pagsapit ng gabi, biglang uulan, pero hindi dahil sa bagyo at hindi rin dahil sa habagat, kundi dahil po sa localized thunderstorms. Dahil dito, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng PTEX sa posibleng pagdagsa ng mga bakasyonista.
Ronda Pilipinas. At mamaya lang sa ikalawang bahagi ng ating programa, may makakapanayam tayo sa PTEX. Hihingi tayo syempre ng update sa sitwasyon ngayon sa PTEX ay inaasahan nila hanggang sa darating na Lunes. Kasi panigurado, yung iba kung hindi linggo ng gabi ang uwi, Lunes ng umaga o Lunes ng buong maghapon, inaasahan na magdadagsaan na ulit niya sa PTEX para pumasok sa Martes. Samantala, nanindigan ng Commission on Elections o COMELEC sa desisyon nitong gamitin ang Miro systems para sa 2025 midterm elections. Sa kabila ito ng reklamo laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 7 pang mga inakusahang minamanipula ang bidding sa automated polls. Hindi naman nagpatinag si Chairman Garcia sa reklamo, sa halip ay inihayag nitong kumpiyansa sila sa COMELEC na mababawasan na ang vote buying sa pagbili ng mga bago at modernong vote counting machines o VCM. Ayon sa poll body chief, bahagi ng budget allocation ay ang pagbili ng mga bagong VCM na mas magiging transparent sa publiko. Magkakaroon anya rin ng centralized at unified data center na agad magpapakita ng mga resulta sa bawat presinto. Ipinagmalaki pa ni Garcia na ang mga nasabing makina ang sagot sa mga tanong ng botante kung nabilang ang kanilang mga boto. Ronda Pilipinas. Bukod doon, talaga naman kung ako lang naman ang tatanungin ninyo, yung automated elections, talagang feel safe as much as possible. Mataas ang chance na maging secured at safe ang balota at ang boto ng bawat mamamayang Pilipinong boboto, lalo na next year sa darating na halalan. Pero syempre, mas maganda din kung mas mabilis na makukuha yung mga vote returns na ibinoto ng taong bayan, hindi yung kailangan pang hintayin mo ng madaling araw o ng isa't kalahating araw bago makita yung resulta. Kasi di ba sa Amerika, parang hindi pa nga tapos ang botohan sa isang partikular na state, nakakapagbilang na yung mga TV networks nila sa Estados Unidos. Sana sa mga susunod makita din ng COMELEC na maganda ring oportunidad yan para masabi na talagang valid, transparent at walang daya ang botohan. Samantala, tanggap muna tayo sa pang-report. Higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Philippine Navy sa Sulu. Alamin din ang detalye ng balita mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Aabot sa 350 master cases ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiskan ng BRP Lawrence Narag PG-907 sa ilalim ng pangangasiwa ng Naval Task Force 61 ng Naval Forces Western Mindanao o NFWM. Ayon sa Philippine Navy, pumapalo sa higit 20 million pesos ang street value ng mga undocumented cigarettes na kanilang nasabat mula sa motorized boat na MB Salwa 4 na nagkakahalaga naman ang bangkang ito ng 455,000 pesos. Hinarang ang vessel sa bahagi ng Tubigan Island, Sulu. Dahil sa kahinalang ikinikilos nito, kabilang sa mga inaresto ang 7 tripulante ng motorized boat na pawang residente ng Basilan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nahuling suspect at mga nasabat na ebidensya. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Detalye sa pansamantalang pagtigil sa bansa ng mga Afghan nationals aalamin na ng Senado sa DFA o Department of Foreign Affairs. Detalye na balita mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Aalamin ng Senado ang kompletong detalye ng pagsang-ayon ng Department of Foreign Affairs na pansamantalang manirahan dito sa Pilipinas sa mga Afghan nationals na pinoproseso ang aplikasyon para sa Special Immigrant Visa at Resettlement o pagtira sa Estados Unidos. Ayon kay Senate President Chis Escudero, gagamitin nila ang pagkakataon ang deliberasyon ukol sa budget para sa taong 2025 na hinihingi ng DFA. Ang budget hearing sa kanya ng Senado ay hindi lang para sa paniningil at pagtatanong kung paano ginagamit ang pondo ng mga ahensya ng gobyerno, ito'y pagkakataon din para linawin ang ilang mga issue. Walang nakikitang dahilan si Escudero para matakot dahil ang mga Afghan nationals na tatanggapin dito ng ilang araw ay nakatulong ng mga Amerikano sa paglaban sa mga terorista sa Afghanistan. Sa plenary session ng Senado, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang pagtanggap ng Pilipinas sa Afghan refugees
ay pagtalima sa international obligation nito at nagpapakita na ang bansa ay may malasakit at pagpahalaga sa human rights. Noon anyang World War II, tinanggap dito sa bansa ang mga Jewish refugees na lumaban sa mga German at yun ang dahilan kaya hindi required ang visa kapag pumupunta ang mga Pilipino sa Israel. Nagpatira rin dito ng mga South Vietnamese na tumakas sa Vietnam War. Ayon sa DFA, hanggang 59 na araw lang dito ang Afghan national na dadaan sa full security vetting at medical screening at sagot ng US government ang kanilang pagkain, seguridad, bahay at transportation. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tuloy-tuloy pa tayo sa ibang balita sa oras alas 10:24, kinalampag ni Senador Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas na paspasan ang pagpasa sa panukala niyang Barangay Benefits Act. Sa kanyang pagbisita sa Sultan Kudarat, iginiit ng presidential sister na napapanahon na maging fixed na ang sahod at mga benepisyo ng mga opisyal ng barangay. Sa ilalim ng panukala, nais ng senador na maging katumbas ng sahod ng Sangguniang Bayan member ang sahod ng punong barangay. Itinutulak din ni Manang Amy na maging katumbas ng 80% ng sahod ng Sangguniang Bayan member ang sweldo ng Sangguniang Bayan na barangay member. So, ibig sabihin, pares ang sahod ng Sangguniang Bayan sa Sangguniang Barangay. Dahil kahit na nasa barangay level ito, para nga naman yung mga barangay kagawad natin, mas ma-motivate at mas maipatupad din nila at the same time, mas ganahan sila na gawin yung kanilang mga tungkulin sa kanilang mga nasasakupan sa mga barangay. At katumbas naman ng 75% o 75% ng sweldo ng Sangguniang Bayan member ang ibibigay sa Sangguniang Kabataan Chairman, Barangay Secretary at Barangay Treasurer. Ronda Pilipinas! Sa oras na alas 10:25 ng umaga, tanggap muli tayo ng isa pang report. ERC o Electric Regulatory Commission, Electronics Regulatory Commission, pagpapaliwanagin sa inaprobahang power rate hike para sa Oktubre. Detalye ng balita, nagbabalik Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Pagpapaliwanagin ni Senator Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC sa pag-aproba nito sa pagtaas ng singil sa kuryente simula Oktubre. Sinabi ni Gatchalian na dapat matiyak na ang anumang pass-through charges ay makatwiran upang ang anumang pagtaas sa presyo ng kuryente ay hindi masyadong pabigat sa publiko. Nauna nang inaprubahan ng ERC ang pagtataas ng rate na Meralco kasunod na nakakuha nitong mas mataas ring supply mula sa natural gas-fired power plants. Batay sa resolution ng ERC, pinapayagan nito ang Meralco na isama sa electricity bill ang adjusted rates mula sa gas-fired power plants ng First Gas Power Corporation at FGP Corporation simula sa Oktubre. Inaasahang aabot sa 32 hanggang 33 centavos ang rate hike kada kilowatt hour buwan-buwan sa loob ng 12 buwan. Bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na dapat imbestigahan ng ERC ang presyo ng LNG na kinontra ng mga planta ng gas na humantong sa pagtataas ng singil. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! I stand corrected. Energy Regulatory Commission, ERC. Yan, salamat po. Totoo nga bang nagiging dahilan ng brain damage ang gas lighting? Sana karamihan sa inyo makinig at alamin. Kaya tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Alam niyo bang ang gaslighting ay nagmula sa 18th century kung saan tinawag itong gaslighting dahil ang mga lalaki ay paulit-ulit na nagsisinungaling sa mga babae hanggang sa nasisiraan na ng ulo ang mga ito.
Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa psychologytoday.com na ang gaslighting ay nakakapagdulot ng psychological devastation sa mga nabibiktima nito o yung pagkawala ng tiwala sa mga taong nasa paligid nila at maging sa sarili nila. Gayun din ipinaliwanag dito na ang mga gaslighter ay posibleng merong personality disorder, narcissistic personality disorder at isang psychopath. Dagdag pa sa medical news today na ang mga biktima ng gaslighting ay posibleng magkaroon ng psychological trauma, isolation, depression at anxiety. Kaya naman ang claim ay totoo dahil ang gaslighting ay isang form ng psychological abuse na nagre-resulta ng pag-aalinlangan sa sarili. Ronda Pilipinas! Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating nyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa anniversary, birthdays o simpleng mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Ronda Pilipinas! Nagutom tuloy ako, bigla akong gusto kumain ng pansit. Okay, siya, magbabalik po muna kami. Maghahanap buhay po muna kami samantala ang ating oras. Kala nyo si Daddy sa magsasalita. Tamang oras sa buong Pilipinas. Meron na tayong 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas! Nagbabalik po tayo sa karagdagang balita at impormasyon dito sa Ronda Pilipinas. Ang kasama nyo pa rin hanggang mamayang alas 11 ng umaga, Daryl Justin. Samantala, karapatan ni Senador Risa Ontiveros ang magtanong kaugnay sa proposed budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Chis Escudero matapos ang mainit na diskusyon ni na Vice President Sara Duterte at Senador Ontiveros sa budget hearing ng OVP o Office of the Vice President. Ayon kay SP Escudero, wala siyang nakitang kalabisan at tama lamang ang mga naging tanong ng kapwa senador, kaya dapat lamang din itong sagutin ng sinumang head of agency na humaharap sa Senado at Kamara kaugnay sa kanilang panukalang budget. Kaugnay dito, inihayag din ng leader ng Senado na ikinalungkot niya ang nangyaring banggaan ng dalawang opisyal habang pinuri naman si Senator Grace Poe na namagitan sa tensyonadong pagdinig. Ronda Pilipinas! Ito ata yung may sinenda kong video na yung tungkol sa ito ba yung parang children's book ni VP, no? Yung children's book na ano nga ba yung pamagat nun? Pero very interesting, tapos alam ko naglabas pa si VP ng statement na abangan daw. Parang gagawa pa ata si VP Sara Duterte ng part 2 nitong children's book na to. Samantala, tanggap muna tayo ng balita mula sa probinsya. Feeding program ng LIPA LGU, DepEd at DSWD. Ano yan? Yan. DSWD pinalakas pa sa Sabayang Gulay Program. Aba, alamin muna natin na. Okay, so nawala sa linya ating reporter. Sige, babalikan natin mamaya ang report natin mula sa probinsya. Samantala, tuloy-tuloy ang balita. Hindi sapat na dahilan para higpitan ang seguridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil lamang sa pagkuha ng larawan ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya patungong Germany noong kasagsagan ng Super Typhoon Karina. Sinabi ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na maaaring pagbatayan ng paghigpit ng seguridad sa paliparan ang mga banta at pagtiyak sa kaligtasan ng mga biyahero, lalo na ang mga turista, pero hindi dahil nakuhanan ng larawan ang isang individual. Ayon naman kay La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega, sariling kapakanan lamang ang gustong mangyari ni VP Inday. Ronda Pilipinas! So kanina ibinalita natin dito yung pagdagsa ng mga biyahero dahil long weekend. Holiday bukas dahil Minuvio Ninoy Aquino Day, Sabado at Linggo yung usual weekend, at Lunes naman dahil last Monday of August ang National Heroes Day, sa Lunes na po yan. Kaya hingi tayo ng update, alamin natin ang sitwasyon na sa PTEX. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang spokesperson ng PTEX na si Mr. Jason Salvador. Mr. Jason, magandang umaga po. Daryl Justin po ng DWIZ at Aliw 23.
Good morning, Sir Daryl, at good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ayun, sir. Maraming salamat po sa sa pagtanggap na aming imbitasyon. Sir, mangangamusta lang po kami. Sa ngayon, ano po ang current situation ng PTEX? Marami na ba o dumadagsa na po ba ang mga pasahero sa oras na ito na babiyahe para sa long weekend natin? Ay, nako, Sir Daryl, naramdam na natin ang excitement ng ating mga kababayan sa isang napakahabang weekend. Yes. Kasi alam natin, sasamantalayin nila ang pagkakataon na ito na makapamasyal, makapahinga, at kahit papano, makapunta sa mga paborito nilang lugar. Ramdam na natin ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito, Sir Daryl. In fact, hindi lang today, ang estimate natin, magmula pa nung Lunes, talaga namang tataas ang bilang ng ating mga pasahero. Kasi yung ibang mga kababayan natin na naghahanap buhay sa parte ng Quezon City, wala silang pasok. Nung Lunes pa lang, Kaya tinataya natin ng iba dyan. Nag-file na lang ng vacation leave para isang mahabang weekend talaga ang kanila ma-enjoy. Oo, so ngayon, pumapalo na, Nasa mahigit 150,000 per day ang mga pasahero natin. At inaasahan natin na ngayon, hanggang bukas, tataas palalo to. Sa ating pagtaya, Sir Daryl, higit 1 milyon ang aabangan nating mga parokyano dito sa PITX bago matapos ang long weekend na ito. Okay. So, talaga marami. Panigurado nga ako, yung iba dyan, Mr. Salvador, mga nag-file na ng leave as early as today o di kaya mga nag-half day na para talaga masulit nila yung bakasyon. Karagdagang tanong lamang po, Sir Jason, bukod po sa Baguio, ano pa po yung mga lugar o yung mga biyahe na fully booked na po yung mga ticket natin sa oras na ito? Karamihan dyan, yung mga destinasyon na palagi namang box office sa atin. Isa dyan yung Baguio, katulad na nabanggit nyo, Bicol, napakarami rin ng mga kababayan natin na umuwi dyan kasi gateway to the south din yan, so nagiging daanan. And pataas na rin ng pataas, yung papunta natin ng Pangasinan at Cabanatuan City, yung daanan dyan. So yan yung mga marami nating pasahero. Pero huwag po mag-alala, yung mga kababayan natin, dahil may sapat na bilang po tayo ng mga pampublikong transportasyon, kasi maaga pa lang, nakipag-communicate na po tayo sa ating mga stakeholders, sa mga bus operators, sa LTFRB, sa DOTR, upang tiyakin na hindi po tayo magkukulang sa supply po ng pampublikong sasakyan. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang, Mr. Jason. Ang operation po ba ngayon ng PTEX, kasi di ba para itong yung uwian ng Undas, yung uwian ng Pasko, uwian pagka Bagong Taon, tsaka Holy Week, 24 hours po bang operation ngayon ng PTEX? Bukas po 24 oras ang PITX, hindi po tayo nagsasara kasi karamihan sa mga pasahero natin, yung iba dyan gusto mag-intay na rito sa gabi para abangan yung first flight, So hindi po tayo nagsasara. Yun nga lang, hindi naman po lahat ng biyahe natin ay 24 hours. Yes, Siguro yung last trip natin, aalis dito ng mga alas 12, alauna. Pero yung first trip, alas 2, alas 3. So maikling oras lang yung kanilang pag-iintay. Pero ganoon pa man, kami nananatiling bukas upang siguro mas kalmado kami na yung mga pasahero natin nasa lugar na ligtas, maayos, ligtas, may mga kainan at hindi sila mahihirapan. And speaking of ligtas, Mr. Jason, ang seguridad naman panigurado ng PTEX ngayon ay lahat ng mga security officials na nandyan sa terminal ninyo talagang full force at full alert naman po. Ano pa ba yung ibang mga security measures na ginagawa ngayon ng PTEX? Naka-heightened alert tayo pag ganito. Bukod sa mahigpit na talaga yung seguridad natin on a regular basis. Pero pag ganito mga passenger season na tinatawag, nasa heightened alert po tayo kasi mas marami yung mga pasahero nga natin. At malaking pasalamat natin sa Philippine National Police ng Parañaque dahil walang sawa pong sumasubaybay at umaalalay dito sa atin upang panatilihin hindi lamang kaligtasan kundi pati kaayusan ng ating pasilidad. Bukod dito, siyempre nandyan din po yung mga opisyal ng SAIC, ng DOTR, nandito rin po yung LTFRB, LTO, tulong-tulong po ito para maging maayos at matiwasay ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Okay. Isa na lang po siguro, Sir Jason, aside po sa mga, syempre yung mga kasama natin ng mga bus companies dyan na nagbebenta ng kanilang mga ticket, meron pa po bang way itong mga kasama natin, yung mga chance passenger, posible ba sila na makakuha din ng ticket dyan sa PTEX if ever na gugustuhin nilang biglang bumiyahe over the long weekend? Ay, marami pa naman po, katulad po ng nabanggit natin kanina, huwag po silang mag-alala, meron po silang masasakyan. Yun nga lang, pag hindi po sila nakapag-advance booking, asahan po nila nagkakaroon po ng konti pag-iintay. Pero bagamat yan, tinitiyak natin na magiging maayos naman dito kasi habang naghihintay sila, kompleto naman po yung pamilihan, kainan, pasyalan, kahit pa paano hindi po sila maiinip. Ayun. Sir Jason, maraming salamat po at huwag po sana kayo magsawa sa aming pagtawag kapag kami po ay may mga katanungan at para magbigay ng tamang impormasyon po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Jason.
Salamat po, mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo lahat. Salamat, mabuhay din kayo. Yan po si Mr. Jason Salvador, ang tagapagsalita ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report sa labas ng himpilan. Implementasyon ng batas o ordinansa sa proper waste management ay higpitan. Paayon kay Pampanga Representative at Senior Deputy Speaker Gonzales. Alamin natin ang detalye ng balita yan mula kay Johnny Goli sa Central Zone. Johnny, go! Yes, Justin, dahil nga dito sa nangyari na mga pagbaha na ang isinuturong dahilan ay itong mga nagbarang basura sa mga drainage system sa Ilog. Minungkahi ngayon itong si Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na paigtingin ng pamahalaan itong waste segregation na proper waste management program. Kailangan mula pa lamang niya sa barangay, munisipalidad at hanggang sa probinsya ay kailangan seryosohin itong ganitong paraan sa pangungulikta ng basura. Dapat year-round din niya at hindi lamang sa panahon ng tag-ulan na maging aktibo ang pamahalaan sa clean-up drive kundi kailangan na maipatupad ang ordinansang ito kung kinakailangan gamitan ito ng kamay na bakal. Ayon pa rito kay Representative Gonzales, dahil sa tinuladang basura na nagbara at nagpababaw sa mga flood control system at mga drainage dito sa Metro Manila at maging sa mga key cities sa bansa, ay dumanas ng matinding mga pagbabaha nga nasabing mga lugar. Kung malaya nga niya si Asana na makadaloy itong tubig baha at libre sa basura, itong mga drainage system maging yung mga ilog at estero, ay hindi sana ganito kagrabe ang tinamong pinsala sa baha ng mga taga Metro Manila at mga karatig lugar gaya nitong Pampanga, dahilan niya sa mga nakaimbak na basura sa Pampanga River, kaya bumabaw ito ng gusto, kaya umapaw ang baha at saka nanalasa sa kapatagan. Di sana naglalalaan din ng malaking pondo pamahalaan sa flood control system project kada taon kung maayos itong mga daluyan ng tubig baha. Mungkahi rin niya, kailangan mo mula sa barangay, munisipalidad at probinsya ay pag-aaralan ng pag-iimbak din ng tubig ulan o itong magkakaroon sila ng mga proyekto may kinalaman sa pag-iipon ng tubig ulan o rainwater impounding areas. Magagamit niya ito sa pandilig, sa backyard gardening at iba pang household use. Sa ganitong paraan din niya kahit papano ay maibsan ang natatapon na tubig ulan sa mga ilog, sapa at drainage system at saka maibsan ito ang mga pagbabaha. So yan ang update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impira Metro Dulakas TWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Dun sa mga sa mga may-ari ng sasakyan na nakikinig sa atin ngayon, si hodang sasakyan o motor ang dala ninyo, para sa inyo tong segment ngayon na ito. Binaklas ba ang plaka mo ng traffic enforcer? Alam nyo bang bawal yan? Alamin natin ang NBI report mula kay Angelo Baino. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Binaklas ang plaka mo ng traffic enforcer? Nako! Bawal ito! May quit na pinapatupad sa ilang mga lugar ang anti-road obstruction policy. Ito ay isang ordinansa na kung saan ipinagbabawal ang pagharang sa mga daanan dahil posible itong maging sanhi ng aksidente o trapiko. Pero paano kung isang araw nilapitan ka ng enforcer o tauhan ng LTO dahil sa violation, pero imbis na tikitan o kunin ang lisensya mo, binaklas na lang ang plaka mo? Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Joint Administrative Order number 2014-201 ng Land Transportation Office, hindi kailanman pinahihintulutan ang baklas plaka bilang parusa sa mga lumabag sa traffic rules. Binigyang linaw rin sa batas na LTO at deputized agents lang ng LTO ang maaaring mangumpiska, hindi ng plaka kung hindi driver's license lamang. Habang ang traffic enforcers naman mula sa mga LGU ay walang karapatang mangumpiska, mapalisensya man ito o plaka. Ang pwede lang nilang gawin ay mag-issue ng ordinance violation receipts at traffic citation tickets. Sa mga kinauukulan, ang paglabag sa ordinansa ay mayroong karampatang parusa. Di porkit kawanin ng gobyerno, basta-basta ka na lang mangungumpiska ng plaka o lisensya. Palaging sumunod sa tamang proseso at magbigay ng tamang serbisyo para di ka masabihan ng, nako, bawal ito.
Ronda Pilipinas. Oh, pasado alas 10 na, baka kayo nagko-coffee break na dyan. O kung ikaw ay isang coffee lover ha, meron ding MX3 Coffee Mix for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay mo, ha? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Magbabalik ang Ronda Pilipinas samantala ang ating oras. Tamang oras sa buong Pilipinas. Meron na tayong 47 minuto makalipas sa alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. 9 na minuto na lang, mag-aalas 11 na ng umaga. Tanggap muna tayo ng report. Feeding program ng Lipa LGU, DepEd at DSWD pinalakas pa sa Sabayang Gulay Program. Alamin ang report mula kay Ron Lozano. Tinatayan nga nasa 37,000 kabataan. Ito ang mabibigyan nitong feeding program ng Lipa City kung saan ay isasagawa ito sa 67 mga schools na hinati naman sa tigwa-8 cluster. Ito ay nakasentro hindi lamang dito sa kalusugan nitong mga kabataan, kundi na rin dito sa mga magsasaka sapagkat yung mga kasama sa feeding program o yung mga pagkain ay yung mga gulay na hinarvest naman itong mga magsasaka dito sa Lipa City. At ito ay tatagal naman sa hanggang December at ayon nga dito kay Mayor Eric Africa, napansin niya na mabagal itong paglaki ng mga kabataan na simula sa kinder hanggang grade 3 kaya nagkaroon ng pagtutulong-tulong itong local government ng Lipa City at DSWD maging itong DepEd para isagawa itong Sabayang Gulay Program ng Lipa City Government dito sa Lipa City, Batangas. Mula Batangas, Ron Luzano, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sa iba pang detalye ng balita, plano ng Department of Labor and Employment o DOLE na magsagawa ng job fair para sa mga displaced Filipino Pogo workers, ulitin ko, Filipino Pogo worker, kasunod ng pagbabawal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga illegal offshore gaming sa ating bansa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, inumpisa na ng kanilang ahensya ang profiling sa mga manggagawang maapektuhan ng pagpapasara ng mga Pogo upang mas madali silang mabigyan ng trabaho. Dagdag pa ni Secretary Laguesma na katuwang ng TESDA ay sasanayin nila ang ilang mga Pogo worker upang sila ay maisabak sa pangmatagalang hanap buhay. Matatanda ang sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, posibleng umabot sa mahigit 40,000 Filipino Pogo workers ang mawawalan ng trabaho sa katapusan ng 2024. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Sa ating foreign news, 24 na katao ang patay sa pagtaob ng isang bangka sa ilog ng Maindombe sa Congo. Ayon sa mga otoridad, overloaded ang bangka dahil nasa 250 hanggang 300 ang pasahero na lulan nito. Aabot naman sa 43 katao ang nakaligtas sa paglubog ng bangka. Inaasahan na bang madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil patuloy na isinasagawa ang search and rescue operation sa nasabing bansa. Ronda Pilipinas. Sa ating sports news, Olympic boxer Yumir Marshall muling sasabak sa professional boxing. Narito ang aking sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Matapos mabigo sa kanyang 2024 Paris Olympics campaign, inihayag ni 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marcial na pepreno muna siya sa amateur boxing at muling sasalang sa professional boxing. Sa kanyang professional boxing career, mayroong undefeated record si Marcial na 5 wins at no losses. At ang isang panalo sa kanyang record ay galing sa isang TKO win noong kanyang send-off match sa Paris laban kay Todak Sinam. Dagdag pa ni Marcial na hindi niya tuluyang sinasara ang pintuan ng kanyang ultimate dream na manalo ng gintong medalya sa quadrennial event. Ngunit sa pagkakataong ito, pagtutuunan muna niya ang kanyang professional career at balak na sumabak muli sa darating na Disyembre. Ronda Pilipinas. Bago ang ating showbiz news, magbasa muna tayo ng isa pang paksa ng balita sa oras na ito. Tiwala ang Department of Social Welfare and Development na maaabot ng pamahalaan ang single-digit poverty incidence bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinaigting pa ng departamento ang kanilang mga programa bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang kagutuman sa bansa. Paliwanag pa ng kalihim, malaking tulong ang whole-of-government approach upang masugpo o mabawasan ang poverty incidence. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, Family Income and Expenditure Survey bumaba na sa 15.5% o katumbas ng 17.54 milyon na katao ang maihahanay na mahirap noong 2023 kumpara sa 18.1% o 19.99 million poor individuals noong 2021. Ronda Pilipinas. 43 tindahan ang lumabag sa price freeze na epekto ng state of calamity sa ilang lugar sa bansa dahil sa naranasang sama ng panahon. Ito ba yung panahon ng Super Typhoon Karina? Kasi 'di ba maraming idineklarang bayan maraming idineklarang lugar na under ng state of calamity, kasama po ang NCR at matatandaan na nagdeklara nga ang DTI ng price freeze noon. Ayon sa ahensya, aabot sa halos 400 produkto ang hindi sumunod sa suggested retail prices. Nag-issue naman ang kagawaran ng notice of violation sa mga retail outlet upang pagpaliwanagin. Nabatid na iiral ang price freeze hanggang Setyembre 24. Ronda Pilipinas. Samantala, alas 10:57 nang ambang ilang hog racers sa paggalaw ng presyo ng karneng baboy dahil sa presyo ng kada dose ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Umaasa ang mga hog racers na magiging abot kaya rin ang presyo ng mga vaccine sa oras na magsimula ang controlled vaccination. Ayon kay National Federation of Hog Farmers o NatFed President Chester Warren Tan, sa ngayon ay nasa 20 hanggang 100 piso na bakuna ang kayang bilhin ng mga magbababoy. Iginit naman ni NatFed Vice President Alfred dahil mayroon namang bakuna at kung talagang epektibo, dapat ibigay na lamang ito sa mga backyard hog racers. Una nang inihayag ng Department of Agriculture na mamamahagi sila ng nasa 10,000 doses ng ASF vaccine sa halagang 400 hanggang 500 piso kada dose upang masimulan na ang bakunahan sa buwan ng Setyembre. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ayun, ito, project manager ng TV5 tinanggal sa trabaho dahil sa reklamong sexual assault ng baguhang male researcher. Diyos ko, ang dami nangyayari sa industriya ng media. Alamin ang Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, inaksyon na agad ng pamunuan ng TV5 ang reklamo ng isang bagong male employee nito na nagreklamo ng sexual assault laban sa program manager ng News and Public Affairs ng network. Sa reklamo na nasabing empleyado, na-hire siya bilang researcher ng isang programa ng TV5 nitong July lamang. Dito niya raw nakilala si Cliff na niyaya siya minsan na uminom at dahil boss ito, malaking bagay umano sa kanya bilang baguhan na makainuman ng isang may posisyon sa network. Matapos ang ilang araw ay muli raw
raw siya nitong tinext at sinabing sa hotel na lang nito dalhin ang mga gamit niya noong nalaman nito na papunta siya ng Manila galing Batangas. Dahil sa pag-aakalang mayroon silang coverage kung kaya dumiretso raw siya sa hotel, ngunit pagdating niya raw doon ay doon niya nalaman na wala palang coverage. Muli raw itong nagyaya ng inuman sa isang bar sa poblasyon Makati at dahil gamit ito ang service ng TV5 kung kaya't naging panatag ang kanyang loob na sumama dito. Nang bumalik raw sila sa hotel ay doon daw nito ginawa ang maitim na balak habang natutulog siya at dahil lasing na lasing siya kung kaya't nagawa raw nito ang gustong gawin sa kanya. Kaugnay nito, agad na inaksyonan ni Senator Raffy Tulfo ang reklamo nito at nagbanta na magbibitiw sa TV5 at magpapatawag ng Senate hearing kung hindi gagawa ng paraan ng management ng network ang nasabing reklamo. Matapos ang investigasyon ay agad na nagdesisyon ang network na tanggalin sa trabaho si Cliff kung saan formal na rin umano itong sinampa ng kaso sa piskalya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago po tayo pansamantala magpaalam, patama quote muna po tayo. Babasahin ko maigi to ha. Ayan, yan. Matuto tayong makisama at makibagay sa ibang tao dahil hindi lahat ng taong nasa paligid mo ang mag-a-adjust sa iyo. 'Di ba? Sabi nga nila, very effective ito, hindi lang naman syempre sa pamilya, kundi lalo na pati sa workplace. 'Di ba? Dreamwork makes the teamwork or teamwork makes the dream work. So dapat sama-sama kayo. Kung babagsak man ang isa, kung magkakaroon man ng pagkakamali ang isa, walang laglagan, walang sisihan. Pare-parehas kayong umako sa responsibilidad at accountability dyan para pare-parehas din kayong gagawa ng solusyon, pare-parehas kayong magiging tama, at pare-parehas kayo na aayon at magiging excellent sa inyong trabaho. Kaya, ulitin ko teamwork makes the dream work. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa Ronda Pilipinas. Bago po magpaalam, mabilis lang to. Magsha-shoutout lang ako na mabilis. Marami pala nakasubaybay. JV Valdez mula sa Nueva Ecija nanonood via Aliu Channel 23. Kasama si Officer in Charge Municipal Fire Marshal SFO4 Rogelio Pesa. Kasama na rin yung aking mga kilala sa buhay. Miss Kat Evia, good morning Ma'am Kat. Siyempre, kasama na dyan yung iba pang mga nanonood. Nasaan ba yun? Very quick. Tita Lani and Bong Bastillo, kasama na dyan si Tita Bing Lanuso, Tita Dayan Carag at Tita Oji Yanko from Rizal Technological University, Tita Aileen de Guzman at syempre si Doktora Rina Corona. Thank you so much po sa pagsuporta. Abangan na susunod na programang Yes Yo Topacio kasama si Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie de Guzman. Ako po ang inyong naging tagapagbalita ngayon at makita-kita kayo ulit bukas sa Ronda Pilipinas. Ako pa rin po makakasama sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatasyo. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.